At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Babaeng Kamatayan. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Kitang-kita ni Doña Ligaya na dinukot ng babaeng kamatayan si Dolores. Sinabi yon kay Carlo, kaya nagpunta kaagad sa pulis at humingi-hingi ng tulong. Subalit, ayaw ng pulis dahil takot din sila sa masamang elemento. Sa bantana, nakalabas na si Angelo sa kinaroroonan niya at nakauwi na siya sa kanilang bahay. Isang gabi, narinig ni Carlo na sumisigaw ang kanyang ina at humihingi ng tulong at kitang-kita niya na tinangay ng masamang elemento ang kanyang ina. Natakot siya at wala siyang nagawa. Nagpunta uli sa pulis pero biko na naman siyang makahingi ng tulong. Napag-usapan nila Angelo at Amor na pupunta rin sa pulis para tulungan silang hanapin ang abandonadong bahay na kinaroroonan ni Tala. Habang nandoon sila sa himpilang ng pulis, ay dumating si Carlo at sinabing huliin nila si Angelo at ikulong. Magandang araw po sa inyo, Sargento. Ikaw pala, Angelo. Ano ang may paglilingkod namin sa iyo? Sargento, kasi po, kailangan mailigtas uli si Tala. Si Tala? Dako, kinalulungkot ko, Angelo. Takot ang tropa natin sa babaeng kamatayan. Sargento, hindi po babaeng kamatayan ang dumukot kay Tala. Hindi babaeng kamatayan. Pero sinong dumukot sa kanya, ha? Duwende? Tikbalang? Aswang o kapre? Hindi po duwende. Aswang, tikbalang o kapre, Sargento. Hindi babaeng kamatayan. Pero sinong dumukot sa kanya? At teka, sinong dumukot kung hindi aswang, kapre o tikbalang? Isang taong ambisyoso, Sargento. Isang taong ambisyoso. Ibig sabihin, tao lang ang gumawa at hindi masamang elemento. Ganun ba? Sargento, hulihin ninyo ang anghelo na yan. Siyang dumukot kay Tala. Ano? Carlo, Ano pang ginagawa ninyo, Sargento? Hulihin nyo na ang kriminal na yan. Kampon yan ni Sataras. Siyang dumukot kay Tala. Sargento, siya po huliin ninyo. Siya ang kriminal. Siya ang dumukot kay Tala. At hindi totoong babaeng kamatayan. Sinungaling ka. Kailangang makulong ka. Sargento, ano pang ginagawa ninyo? Hulihin nyo na siya at ikulong. Walang hiya. Hindi hinuli si Angelo. Umalis sila at kasama siya. Saan kaya sila pupunta? Kakausapin ko ang mga pulis dito. Magpapasama ako sa abandonadong bahay. Mga pulis, pagsamahan ako doon sa kinaroroonan ni Tala. Sa pinagdalhan ni Angelo. Ang bastos naman ng pulis na yun na kinakausap ko. Iniiwan ako. Yung isang kakausapin ko. Sargento, kailangan kong back up ng pulis dahil ililigtas ko si Tala. Nandoon siya. Iniwan din ako. Parang walang gustong makipag-usap sa akin dito. Nabwisit kayo.
Di bale, yung mga kamag-anak na lang ni Tala ang kakausapin ko. Pasasamahan ako sa kanila para masaksihan nila ang kunwari pagliligtas ko kay Tala. At mababalita sa buong mundo na ako rin ang nagligtas. At pararangalan din ako. Kailangan magawa ko na yun kagad para isusunod ko na ang paghahanap kina Mama at Dolores. Gutom na ako. Wala nang nagbibigay ng pagkain sa akin. Susubukan kong humingi ng tulong. Baka may makarinig sa akin. Tulong! Tulungan niyo ako! Ilabas niyo ako rito! Tala! Tulong! Tala! Nasaan ka? Si Angelo yun. Angelo! Nandito ako! Sarito. Oh, doon ba na nagmumula ang Tulong! Tala! Nandito ako! Tulungan mo, Angela! Tulungan mo ako! Salamat, Diyos ko! Makakalabas na rin ako sa napakadilim na kwartong ito! Sarito, sa kwartong ito, ang kinaruro ni Tala. Pilitin nating buksan ang pinto para makalabas na siya. Sige, buksan natin. Maraming salamat sa iyo, Angelo. Akala ko hindi na ako makakalabas sa kwartong yon. Hayop talagang Carlo na yun eh. Siya palang nagpadukot sa'yo at pinagsuot ng itim para ang babaeng kamatayan ang mapagbintangan. Alam kong hindi babaeng kamatayan ang dumukot sa akin. Dahil hindi ganun ang naramdaman ko nang ang totoong babaeng kamatayan ang kumuha sa akin. Angelo? Tala? Oh, amor, bakit? Anong balita? Sila, Doña Ligaya at Dolores. Kinuha raw sila ng babaeng kamatayan. Ano? Kanino mo naman nabalitaan yan, amor? Di ba? Naiwan ako dun sa pulis dahil hinihintay kong dumating ang mga kamag-anak ng Tala. Narinig ko na sinabi ni Carlos sa mga naiwang pulis doon. Ano? Baka naman siya nagpadukot para masulo niya ang kanilang kayamanan. Ha? Oo nga, ano? Maaring ganun nga. Sige, maiwan ko na kayo dito. Uuwi muna ako sa bahay para hindi nag-aalalangin sa akin. Sige, Angelo, mag-ingat ka, ah. Sige. Wow! Sweet naman! Nagkakaingit naman kayo. Sandali lang. Kayo na bang dalawa ngayon? Ha? Hoy! Hindi nyo aaminin. Alam ko na. Kayo na. Hoy, kapag ikakasal kayo, huwag ninyo akong kalimutan na bridesmaid, ha? Kundi, magtatampo ako. Isusumbong ko kayo kay kamatayan. Ikaw talaga, amor. Para hinalikan ko lang si Angelo. Kasal na agad ang sinasabi mo dyan. Saan ako daroon? Bakit napakadilim dito? Wala akong makitang liwanag. Sino ka? Ako, ang ina ng mga babaeng kamatayan. Ikaw ang babaeng multo na kumuha sa akin?
Parang awa mo na. Pakawalan mo na ako. Pakakawalan ko kayo kung aalisin mo na ang ugaling matapobre. Ituring ninyong walang kwenta ang mga maralita. Ha? Oo, magbabago na ako. Magbabago na ako. Pangako. Ang mga inangkin ninyong ari-arian, ibalik mo sa dating nagmamay-ari. Oo, ibabalik ko sa kanila. Pagkawalan mo na ako. At ang anak ko, nasaan siya? Nasaan si Dolores? Ang iyong anak ay nasa mabuting kalagayan. Natutulog lamang siya. Ginawa namin yun para hindi niya malaman ang mga kasakimang pinaggagawa mo. Ha? Oo, inaamin ko ang mga kasalanang nagawa ko. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Ibabalik ko sa mga tao ang pag-aari nila. Pangako, basta pagkawalan nyo na kami ng anak ko. Wala na akong pag-asa na mabahay ko pa sila Mama at Dolores sa kamay ng totoong babaeng kamatayan na yun. Kaya mamumuhay nilang akong mag-isa. Hindi bali, sa akin na lahat ng ari-arian nila, Mama. Wala na akong kahati. Carlo! Oh, may narinig ang tinig. Pero wala naman akong makita. Sino ka? Napakasama mo, Carlo. Pati mga anak ko ay pinagbebintangan mo. Wala akong alam dyan sa sinasabi mo. Humanda ka. Dahil balang araw ay haharapin mo ang iyong parusa. Hindi ako natatakot sa'yo. Kaya lubayan mo na ako. Lubayan mo na ako. Inay, tay, hindi magtatagal. Babalik na sa atin ang mga dating ari-arian natin. Ang lupa natin. At ang bangkang dimotor na ginagamit nating pangisda. Paano pa babalik ang mga yun? Matagal ng pagmamay-ari nila doon niya ligaya. Sinabi sa akin ng matandang kamatayan, inay. Ano? Nakausap mo ang kamatayan? Opo, inay. Kaya magiging masaya ang magkanayon natin. Dahil mababalik na sa kanila ang mga dating ari-arian nila na inagaw nila doon niya ligaya. Parang mangyayari yun. Nakangarap ka lang yata ng gising anghelo. Ay, nako, hindi maibabalik yun. Napakasakim ng pamilyang yun. Itay, sa pagkakataong ito, magbabago na sila. Magiging mapayapa na tayo. At wala na maghari-harian sa lugar natin. Magiging babalik sa dati. At lahat tayo nagtutulungan na magiging pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. At iiral na muli ang bayanihan. Mabuti naman kung ganon. Sana magkatotoong magbabago na ang mga sakim dito sa atin. Lalong-lalo na ang pamilya nila Doña Ligaya. Mabuti naman at dumating ka na, iho. Mama, nandito ka na. Oo, kasama ko si Dolores. At nandun siya sa kwarto niya, natutulog.
Mabuti naman at pinakawalan kayo ng masamang elemento. Pinakinggan niya ang pakiusap ko. Hindi ikaw ang pinakinggan niya, Carlo. Anong hindi ako? Bakit? Sino pa ba ang nakiusap sa masamang elemento na yon? Sino, Mama? Sino pa? Di si Angelo. Ano? Si Angelo? Hindi ako naniniwala. Ako ang nakiusap sa masamang elemento, hindi siya. Sino galing? Mama. Sandali lang. Bakit nandito sa labas ang mga dokumento ng lupa at ibang ari-arian natin? Anong ibig sabihin nito, Mama? Ano? Ibabalik ko na sa mga taong dating nagbabay-ari ng mga yan, Carlo. Ano? Bakit ibabalik, Mama? Sa atin ang mga yan. Hindi pwede yan, Mama. Hindi. Ito ang kapalit ng pagpapalaya sa amin ng babaeng kamatayan. Hindi, Mama. Hindi ako makakabayag. Akin ang mga to. Huwag mong pakialaman ang mga yan, Carlo. Ibabalik ko sa mga taong dating nagbabay-ari. Kung hindi, magagalit ang mga babaeng kamatayan. Paparusahan tayo. Hindi. Hindi ako makakapayag na ganun-ganun na lang. Malaki ang sakripisyo natin sa mga yan, Mama. Wala tayong magagawa. Dahil yan ang gusto ng mga babaeng kamatayan. Hindi ako papayag. Gagawa ko ng paraan para hindi nila maibalik ang mga ito sa mga dating nagmamayari. Hahadlangan ko sila. Hahadlangan ko sila. Hindi ako makakapayag na maibalik pa sa dating nagmamay-ari ang mga lupa. Hahadlangan ko. Ayan, tulog na sila, Mama at Dolores. Pasensya ka na, Mama. Kailangan gawin ko to sa'yo. Ihahanda ko ng baril. Nailagay ko na ang mga silencer para walang makarinig sa mga kapitbahay. Ngayon, babarilin na kita sa ulo. Ayan. Hindi na niya namalayan na nandito na ako sa kwarto niya. Ngayon, ito ang para sa iyo. Warid mo ko, Mama. Ayaw kong mabawi pa ang mga arailan ng mga tao. Akin na ang lahat ng mga to. Satanas ka, Carlo. Bakit mo ginawa ito sa akin? Boy ka pa. Ito pang isa. Ayan. Wala na akong kahati sa mga ari-arian. Akin na ang lahat ng mga to. Si Dolores. Siya ang isusunod kong papatayin. Bakit kaya ganito ang pakiramdam ko? Parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Nag-iinit ang aking buong katawan. Ano to? Bakit parang may butas ang noo ko? Utak? Lumabas ang utak ko. Hindi totoo ito. Bakit naging ganito ako? Lumuha pa ang aking mga mata. Pero buhay pa ako. Carlo! Ikaw na naman. Matandang kamatayan. Layuan mo ako. Layuan mo ako. Hindi ako natatakot sa'yo. Napakasakit mo, Carlo. Ang katulad mo'y pinaparusahan. Kaya tanggapin mo ang iyong parusa. Anong gagawin mo sa akin? Huwag. Lumayo ka sa akin. Kundi masasaktan ka. Lumayo ka, tanda. Tayo!
Gusto mong barilin din kita? Tulad ng ginawa ko kina Mama at Dolores. Ngayon, gagawin kitang katatakutan ng mga tao. Magiging immortal ka. Kahit masagasaan ka ng tren, hindi ka mamamatay. Makakaramdam ka ng kirot habang panahon. At hindi ka na makakahalubilo pa dahil iiwasan ka nila. Ha? Anong ginawa mo sa akin? Bakit biglang may sungay ako? Hindi! Hindi totoo ito! Hindi! Yan ang parusang nararapat sa iyo. Ang makakaramdam ka ng hapdi at kirot sa buong katawan magpakailanman. Hindi! Hindi totoo ito! Hindi! Hindi! Dahil sa kasakiman, napatay ni Carlo ang kanyang ina at kapatid. Pinarusahan siya ng matandang kamatayan. Ginawa siyang immortal at mananatili siyang buhay kailanman. Samantala, ikinasal na sila kay Angelo at Dana at naging maganda ang buhay nila. At naibalik naman sa mga nagbabay-ari ng mga lupa na inangkin ni Doña Ligaya. Naging masaya at matahimik ang lugar na yun. At nitagtagal, naging gobernador si Angelo. Mga apo, diyan na nagtatapos ang aking kwento. Ito ang Lola Sela Ninyo. Pansamantalang nagpapaalam hanggang sa muli. Salamat. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Babaeng Kamatayan. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.